Nakita ko kasi itong post ni Jason sa kaninang hapon. The writing is on the wall. Salute to the men and women of the AFP for standing their grounds against the enemy of the people. Napaisip ako bigla. AFP? Enemy of the people? China ba yan? China ba yan? Tapos, nakita ko naman to isang post ni Harry Roque. Ayan, 4 hours ago lang. Ayan. 2:29 PM. Dito ko napagtag ni yung parehong comment. Yung post pala. O sabi, nag-walk out daw ilang generals during a command conference. Sino kaya ang presiding? Sino sila at bakit? Abangan. Diba? Intriga. Tapos nadagdagan pa yan. Nadagdagan pa yung kwento. Nakita ko naman to sa website ng SMNI News. Large number of junior officers are not happy with the government, sabi ni Jose Alejandrino. Large number daw. Madami. Sabi, I am told a large number of junior officers are also not happy with the government. Kudos to the generals and junior officers. General Browner, you better wake up. Think of your country before your own self. The writing is on the wall. 7 generals walked out. I hope Gibo was listening. My advice to him, don't politicize the AFP. Parang Facebook post lang yata to, no, na ginawang balita. Pero nung ni-research ko, mga kotsero, nagsalita ang AFP dyan. Ang sabi, fake news daw yan. Another fake news. Hindi pa ba nagsasawa itong mga itong partido ng Duterte sa lagi sila napapahiya? Diba? Di ba kayo nagsasawa na lagi napapahiya? Hindi naman na kailangan gumawa ng fake news eh. I mean, di ba kung gusto talaga nila ipagtanggol yung ano nila, yung digunggong nila at si Sarah, hindi naman na kailangan gumawa ng fake news. Ba't kailangan pa nilang gumawa ng kwento? Alam niyo ito yun eh. Ang pinansin kasi dito ng AFP, hindi yung sinabi nila Harry Roque. Hindi yung sinabi ni Alejandrino. Hindi rin yung sinabi ni Fugitit. Pangalan niya Jason Sa. Oo. Hindi yun ang in-identify ng AFP. Ang in-identify ng AFP, mga kotsero, vlogger na naman. Vlogger na naman, guys. Vlogger. The rumors originated from a July 16 vlog published on YouTube, a video sharing platform by a vlogger, apparently a retired military official who goes by the name The General's Viewpoint. Sino ba tong vlogger na to? Apparently, this vlogger is the same vlogger na kinasuhan ng PNP. Siya rin yun, one and the same. Bakit? Kasi sinabi niya na si General Acorda daw ay isa sa mga tao na naghihikayat na mag-distab. Oo. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na pa magpadala ng inyong mga remittances dito po sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app, gumawa kayo ng account, ilagay nyo ba ang account details nyo, at pwede na kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup, at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jarrett, sa inyo pong unang padala ay makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Ngayon, hinanap ko yung vlog niya. Ito yung vlog niya. Ngayon, kung maka-copyright ako dito, tatanggalin ko to. Pero, ito yung naging sanhi. Ito yung naging sanhi ng chismis. Panoorin natin. May ilan naman. Pinay-click ko pa actually. Dami kasi niyang kwento na hindi related. So, tinanggal ko yung mga hindi related na kwento. Magandang araw mga kaibigan. This morning, nakatanggap ako ng message sa kaibigan kong retired general. Si SpongeBob pala. SpongeBob. Narinig mo ba yung AFP generals na nag-walk out sa isang command conference kasama ang isang top government officials noong July 4 sa General Headquarters Camp Aguinaldo?
So, medyo nasyak ako. Sabi, ha? Ano bang ganyan? So, sinagot ko lang siya ng hindi Bok, wala akong balita niyan. Hindi ko alam. Mamaya, nag-send siya ng YouTube vlog. Programa ni Deo Macalma sa Ayan. DJ Forward na natin. RX. Forward na natin yun doon kasi mahaba Ito, tong sikat na litanya sikat. niya. In military academy, mga Yan. kaibigan. Talagang mga officers and gentlemen. Bakit kanya mahabigan alam niyo ba, ha? Abay, ayon sa aking bubid sa loob ng Campo Aguinaldo, Justice Sam, abay, akalain po niyo mahabigan bagamat nakipagtarang paminsan-minsan ang mga generals, pero iba yung kanilang attitude, yung kanilang pamamaraan. Abay, katulad na lamang ito, Apo Commander-in-Chief, Mr. President, good morning. Abay, nagkaroon po ng discussion, maibigan. Mainit ang discussion ng isang top general at isang opisyal ng gobyerno, maibigan. Ha? Abay, siyempre, anong pinagtalunan? Okay. Tungkol po sa national security issue. Ha? At ang ginawa nitong general, abay, iba ang breed talaga ng mga taga-PMA, mga mista. Ha? Ang ginawa ni General, di siyempre, bossing na yung kadiskusyonan niya. Ha? Ang ginawa ni General Pumahabigan ay talagang tumayo. Ayan, pay in attention. At sinaluduhan. Sinaluduhan po mamigan yung government official. Okay. Dahil anyang lumala pa yung discussion, tumayo si General at sumaludo. At ang sabi doon sa government official, permission to leave, sir. Ayan, sumaludo. Pagkatapos lumabas, nag-walk out na doon sa conference hall. Ganon po ang ginawa. Pero alam niyo reaction, mga kaibigan. Abay nung sumaludo at nag-ask ng permission to leave itong si General. Abay yung mga kasamang general doon sa kwarto sumunod din. Lumabas din. Okay. Yun yung pinanggalingan ng buong chismis. Yun yung pinanggalingan na yun. Kay Deo Macalma, na kinalat nito, tapos sinakyan netong mga tao ni Digong. Oh. Yun. So, yun yung kinukwento ng AFP. Kung di niya pa nababalitaan, mga kotsero, I'm sure nabalitaan niyo na rin to within, syempre marami naman na siguro nag-content nito. Sinagot na ho yan ng AFP, wala rong ganong naganap. Actually, ang bilis nga ng AFP Una, sa Ate Trexie, nag-comment, ayan. Una, ginawa yan, false. Diyan pa yung picture ni retired General Macanas. Ayan, no? False! The recent commentary by Brigadier General Johnny Macanas, retired on a radio blind item, whether intentional or not, is not only based on unfounded information, his comments were also misleading and uncharacteristic of any military officer, active or retired. Grabe, kinakahiya ka ng sarili mong grupo, General Macanas. Imagine, ang sakit nito. Kung ako yung makakakuha niyan, di ba dati akong sundalo, tapos nagsilbi ako sa bansa. Di ba? Kasi nagsilbi talaga ako sa bansa. Sasabihan ako ng ganito, yung salita mo, hindi para kang di sundalo. Brigadier General ka pa naman. Tapos yung yung pang comment unfounded information.
His comments were also misleading and uncharacteristic of any military officer, active or retired. Our soldiers are professional and loyal to the chain of command. We will not allow any effort to malign our ranks and discredit our commitment to our mandate by clout chasers. Ouch! 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 General Macanas! Ay, grabe. Clout chaser ka daw. Sabi na AFP. Oh, legit yan. AFP yan. Ayan. Pak. O, di ba? 53 minutes ago lang yan. Ay, ba't ganun? Baka in-update. Pero 4:42 in-upload. Ba't 53 minutes? Anyway. AFP yan ha. AFP. Cloud chaser ka daw. Cloud chaser ka daw. Kinakahiya ka ng dati mong ahensya. Grabe We call on the public to be critical of these false narratives and report individuals and channels that propagate disinformation. Ay, grabe. Grabe na to. Disinformation ka daw, General Macanas. Ikaw yan eh. Ayan pa yung title, AFP generals nag-walk out command conference with top government official? Question. Cloud chaser ka daw. Sa Tagalog, pabida. Hanap impluwensya. Grabe, sakit naman ito. Hindi pa dyan nagtatapos yung comment, Hindi pa dyan nagtatapos. Meron pang video na comment dyan. Referring to the command conference, that's fake news, no? I was there personally. There's nothing of that sort that happened. It was a very professional change of ideas and discussion, and there was also a lot of updates that was given. It was all positive, ended on a positive note. Sabi ng spokes ng AFP, I was there. That's fake news. I was there daw. Sabi niya. That's fake news. I was there. No such thing has happened. Sinunog agad eh. Brigadier General ka pa naman nung bumaba ka. Tapos ang asal mo ngayon parang hindi naging sundalo. Di ba? Parang, alam niyo mga kotsero, ako mataas ang respeto ko sa mga sundalo. I mean, seriously, no joke. Even kay General Macanas, meron naman akong konting respeto sa kanya kahit papaano. Kasi, iba kasi yung nagsisilbi ka sa bayan eh. Iba kasi yun eh. Yung paninilbi ng mga sundalo, mga kotsero, buhay yan eh. Buhay ang puhunan dyan. So kahit hindi sila karespeto, we as much as possible, we still try to afford them that respect. Kasi at one point in their lives, pinagsilbihan nila yung bansa nila sa pamamagitan ng buhay. Pero naman, di ba, sana maging responsable naman kayo, General Macanas, di ba? Sana po maging responsable naman ho kayo sa nilalabas yung impormasyon. Kasi meron kayong dinadala kasi na ahensya. O may dinadala ho kayong mandato kahit retired na kayo. Tapos pinapangalandakan pa na general siya, di ba? Brigadier General, mataas-taas yun. Tapos yung pangalan pa ng channel mo, The General's Viewpoint. Di ba? Kinakarga mo yung military eh. Kinakarga mo yung background mo as a military official. Yun yung ano mo eh, yun yung pangbenta mo eh sa tao eh. Yun yung basihan ng ano mo eh, content mo eh. Yung pagiging general mo. Tapos nakikiganto kayo sa, di ba? Nakikipaglaro kayo sa putikan? Wag kayo maglaro ng putik, sir. Kaya ho natin yung mga vlogger na bobo at tanga-tanga tulad ng mga bayaderos na maglaro ng putik. Di ba? Yung mga ganung vlogger, mga katulad nila, sila na maglaro ng putik. Hayaan na natin sila doon. Pero kung papasok ka po sa mundo ng social media, papasok ka sa mundo ng YouTube, tapos kakargahin mo yung pangalan na Brigadier General or yung titulo na Brigadier General, you have to live up to the expectation. Diba? Ganun lang naman kasimple yun. Kasi kinarga mo. Buti sana kung di siya nagpakilalang general eh.
So yung kasi yung kinakarga niya, I was a brigadier general. I'm a retired general of the AFP. Yun yung karga niya eh. Yun yung karga niya. Tapos, fake news siya. Tama ho ang AFP sa sinabi nila. Kahit masakit, kailangan yung tanggapin. Tuloy natin to. That is 50% fabrication, 50% imagination, 100% false. The AFP, senior officers, and the entire organization for that matter, conducts itself with the highest level of professionalism. Let us be very careful in picking up stories and check on the veracity, especially of the source. Marites warfare. Marites warfare. Grabe sila, oh. Is a professional organization. We conduct ourselves with the highest level of professionalism. The chain of command is intact. Nakakatawa yung sinabi ni... siya yung sa Navy. Sa Navy naman to si Kuya. Hindi ko lang alam pangalan niya. Pero sa Navy siya eh. Parang spoke siya ng NTF WPS. 50% fabrication, 50% imagination, 100% false. 50% fabrication, 50% imagination. 100% false. Walang excuse eh. Walang lusot. Peke talaga, peke, oo. Imagine, alam nyo, hindi ko alam kung ano nafe-feel ni General Macanas dito. Kahit retired pa siya. Kasi parang, di ba, yung mga kasama mo to eh, mga kabaro mo to eh. Mga kabaro mo to dati. Kasama ka nila before. And you should know kung gaano ka-professional yung institution, di ba? You should know. Kasi galing ka dun eh. So dapat, alam mo alam mo na number one, hindi nila gagawin to, hindi nila gagawin yan, etc. Kasi nga, kabastusan nga yun. It's not professional. You're putting the entire institution, yung buong AFP, sa pangit na pananaw ng taong bayan. Kaya siguro ang bilis na nagsalita kasi taga-AFP yung nagsalita eh. Feeling ko lang. Siguro kaya ang bilis nagsalita nitong AFP natin kasi nanggaling nga yung fake news sa kabaro nila. At gusto nila durog agad yung kwento. Okay na rin yun. At least they're responsive, di ba? Hindi nila pinatagal. Kasi yung last time pinatagal nila eh. Yung sa Distab, pinatagal nila yun. Hindi sila masyadong doon eh. Kaya, kaya nagtagal yun ng matagal eh. Pero alam naman natin mga kotsero na totoo yung Distab. Sa ibang paraan nga lang nangyari yung Distab. Di ba? Yun eh. Yung sinabi November 4. Former military officers behind Distab. Sabi yan ni General Romeo Browner. Sabi, Browner divulged the reported unrest during the change of command ceremony at the Western Mindanao Command between outgoing West Mincom Chief Major General Steve Crespillo and incoming Head Lieutenant General William Gonzales. In his address, Browner disclosed he heard a lot of calls for destabilization. Sabi daw, magkudeta na ulit. Sadly, some of them were former officers of the AFP and I talked to some of them. I said to them, sir, you have the right to do that because we are in a democracy, but please do not involve the active personnel of the armed forces. So, meron talagang effort before to disturb. And actually, ito yung naging mali ng gobyerno dyan before eh. Dinownplay nila yung sinabi ni General Browner. Ang sabi ng gobyerno, hindi walang disturb plot, passionate lang yung mga officers. Passionate lang daw sila. Oo. There's no plot to destabilize although there are passionate debates among retired military officers. Yun yung... Pero alam nyo, para sa akin mga kotsero, dapat hindi na nila dinownplay. Kasi obvious naman that there is. Obvious naman eh. So, tulad yan, yung mga taong katulad ni General Macanas na sinusukan na ng AFP ngayon. Sinusukan na ng AFP ngayon eh. Diba? Ano sabi ng AFP tungkol sa kanya? Sana yun?
His comments uncharacteristic of any military officer, active or retired, di ba? Sinusukan na siya ng AFP. Isa raw siyang clout chaser at may personal political agenda. See? Kawawa naman yung ating AFP. Wag nating if anything, sa akin walang problema yung yung political discussions. Walang yun hindi issue sa akin yung political discussion. Pero wag nila idama yung institusyon. Kasi palaging ganito nakakailan na, pangalawa na to. Tapos peke naman talaga kasi wala naman tayong nababalitaan na merong unrest. 'Di ba? Maingay lang yung mga dating sundalo na gusto nila si Digong. Pansinin niyo lahat mga kotsero. Ito ata. Pansinin niyo, yung mga nagsasalita, most of them are retired. Tapos, most of them are DDS. Doon pa lang alam niyo na kung anong tumatakbo sa utak nitong mga doon pa lang. At hanggang ngayon, pinapasahod pa rin ng mga ng Pilipinas to. Kasi General Macanas, pension yan, hanggang ngayon, binabayaran pa rin ng Pilipinas yan. Hanggang ngayon, kung binabayaran ng Marcos government ang pension yan. Hanggang ngayon. Hindi naman siya dishonorably discharged, retired siya. At ang pension niyan, mga kotsero, kapareho ng sahod ng level niya sa AFP. Kung magkano yung inalisan niya, hanggang ngayon ganun pa rin. Tapos kapag nagkaroon ng increase, pag nag-increase yung sahod sa posisyon niya, Brigadier General siya, di ba? Pag nung active siya, pag nag-increase yun, increase din ang pension niya. Kaya nga 'di ba nagka-issue nung nakaraan, gusto nilang baguhin yung sistema sa pension. Kasi ganun yung sistema ng pension. Tapos ngayon, ganyan siya. It's very unprofessional. It's very uncharacteristic. Very uncharacteristic of a uniformed person. Hindi na siya personal of a uniformed person. At napapansin ko nga mga kotsero, yung mga sundalo na DDS, sila lang yung ganun. Pansinin nyo. Karamihan ng mga bumabatikos kay PBBM na former mga hanggang ngayon pensionado pa rin ng gobyerno ni Marcos. Of course, hindi naman masama magkaroon ng freedom of speech, di ba? Wala namang problema 'yun Walang problema 'yun. Hindi yung karapatan natin for freedom of speech and expression walang hindi 'yun pwedeng ma-curb by the government or anyone. Karapatan natin 'yun But you have to be responsible doon sa freedom na 'yan. Kaya kailangan maging responsable ka. Hindi pwede kung ano lang naisip mo yun Lalo na, kinakarga mo yung institusyon. Buti sana kung siya lang Buti sana kung nire-representa niya, sarili lang niya, hindi kasama yung institusyon ng AFP. Pero kasi ang pakilala niya sa ating lahat, general siya. Brigadier General pa. So yung opinion niya may bigat. Parang alibawa, kapag si Attorney Harry Roque nag-comment tungkol sa batas, may bigat yun. Bakit? Kasi abogado siya. So kahit mali siya, pero in-argue niya in a legal way, may bigat yun kasi abogado siya. Pag si Dr. Abadoy nag-comment tungkol sa sa kanyang doctor's opinion sa mental health ng presidente, may bigat yun. Bakit? Kasi doktor siya. Ganon din yun. Pag pinasok mo na yung kredibilidad mo or yung titulo mo diyan sa mga sinasabi mo, bumibigat yung salita mo. Kung yung sinasabi mo mali, yung sinasabi mo peke. Kinuryente ng AFP. Wala na, ikalat mo na You cannot unring a bell. So may mga taong maniniwala sa'yo.
sa kasinungalingan mo. Hindi ka naman magre-retract. Tapos nung kinasuhan ka ng PNP, humihingi ka ng tulong sa audience mo. Usually hindi ko naman actually hindi ko naman gusto siyang i-content as a content creator. Hindi. Yung lang talaga niya, yung pinanggalingan lang niya. Kasi yun yung inaano niya eh. Yun yung pinoproject niya eh. Pinoproject niya, Brigadier General siya. At alam ko ang nangyayari sa AFP. So pag sinabi ko na merong ganitong nangyari sa AFP, maniwala kayo sa akin kasi galing ako dun. Ganun kasi yung epekto nun eh. Kaso he was very irresponsible. Nakakahiya sa mga taong nagsisilbi pa hanggang ngayon. Tsaka dun sa mga ibang general na tahimik lang. Nag-oobserba lang. Sa mga retired na maayos lang naman yung ginagawa nila. Ine-enjoy na nila yung retirement nila. Nadadamay sa kalokohan nitong mga mapolitikang retired natin. Nakakalungkot lang. Kasi ako mataas ang respeto ko sa AFP. Mataas ang respeto ko sa mga sundalo. Tapos makakakita ka ng mga taong ganyan. Instead na makatulong, maninira pa. Nagiging mitya ng distab. Buti sana kung totoo eh. Buti sana kung di chismis. Ito pa yung nakakatawa kasi. Sundalo ka na. Ang pinagbasihan mo ng content mo, blind item. Blind item eh. So parang pinapalabas mo na yung blind item na yun, legit. Siya yung nagbigay ng siya yung nagbigay ng bigat doon sa blind item. Actually, kung si Deo Makalma lang naman yan, wala namang papansin dyan, kahit sikat si Deo Makalma. Bakit? Hindi naman siya sundalo eh. Although idol ko yan si Deo Makalma, magaling na journalist yan. Respeto, mataas ang respeto ko dyan kay Deo Makalma. Bata pa lang ako, Deo Makalma na siya. Bata pa lang ako, pinapakinggan ko na si Deo Makalma pag umaga. Kaming dalawa ng lolo ko. So, taas respeto ko dyan. Pero, syempre, yung pinagbasihan kasi ng balita nito ni Gerald Macanas, blind item. Sana man lang, di ba? Kung blind item, siya na yung nag-verify. Kontakin niya yung mga kasama niya sa loob. Di ba? May impluwensya. Brigadier General ka eh. Manong isend mo na lang kay sa mga kaibigan mo sa loob. Sabi mo, Sir, nabalitaan ko to. Nabalitaan ko to kay Deo Makalma. Ano bang balita? Totoo ba to? Di ba? Tapos kung ano yung sasabihin sa kanya ng mga kabaro niya sa loob ng AFP na active pa, yun ang ibalita niya. Kasi yun ang totoo. Siya na yung mag-verify nung balita ni Deo Makalma. Kaso hindi eh. Hindi eh. Sinundan niya yung blind item eh. And medyo irresponsible yun. Irresponsible not because he is a content creator. Hindi yun ha. Irresponsible yun kasi ang front niya sa ating lahat ay general siya. Sir, sana po kung makarating man sa inyo tong video na to. Sir, sana po mataas habang nire-recognize pa ng maraming tao yung inyong otoridad bilang retired Brigadier General. Bagong buhay na po tayo, sir. Opo, bagong buhay na po tayo, sir. Oo. Kalimutan nyo na yung politika nyo. Unahin nyo po yung institusyon na pinanggalingan nyo, sir. Kasi yun yung mas mahalaga eh. Mas mahalaga kasi yung pinaglalaban ng AFP kaysa ipaglaban nyo si Digonggong. Wag nyo na ho ipaglaban si Digonggong. Ay paglaban nyo po yung AFP natin. Mas kailangan po nila ng tulong nyo sa social media na lalo. Masyadong maraming nanlalait sa AFP natin. Lalo dyan sa West Philippine Sea. Dapat isa siya sa mga taong nakikipaglaban doon sa fake news laban sa AFP. Kaso mukhang dumadagdag pa siya sa fake news eh. So hanggang dito lang po muna tayo for today's video. Maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. At huwag niyo po kalimutan mag-subscribe kung nagugustuhan niyo po yung ating mga content. And pakishare po yung ating mga videos sa inyong mga social media accounts. Napakalaking tulong po sa atin yan mga kotsero.
And paki-follow na rin po tayo sa ating Facebook page, Jared Pulido. And I'll see all of you in our next live stream. God bless everyone. See you next time. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?